as Senator Judge Lacson said, no, it's for each judge to appreciate. But let me put context, no. I'm not close to VP Sara. I'm not close to Mayor Baste. Ang kasama ko sa Congress si former Deputy Speaker Pulong. But in the last 4 years, I think I've seen him twice or thrice. Yes, Your Honor. Okay. But my reading nung sinabi ni Mayor Baste is pag natulog ka sa gabi, remember the Romanovs. So we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. Diba? So, Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via a revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Amy Marcos because she's a Marcos. No? So, secondly, if he made that threat, so if he was saying, may Oplan mo, Romanov or Maro-Romanov kayo, I'm sure the PNP or the Presidential Security Command, the National Council, would have filed a case against Baste. So I just want, it's fair that you mentioned him, it's fair sa investigation mo, but I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the first family because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kompanyero, pareho tayong taga-Ateneo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag ka may threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita, that could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila Iro-Romanov, kaya binanggit niya pabalik. We don't know. I don't know. I haven't discussed it with anyone. I haven't discussed it with the few senators na kaibigan ko dito. So let's just be circumspect and careful from making conclusions. But as far as it is relevant, Mr. Presiding Officer, I appreciate the answer of the witness. Thank you. Thank you, Your Honor. Senator Go, thereafter Senator Padilla. Senator Go, you have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Balik muna tayo dito sa ating bayan. Masyado lang malayo, inaabot natin. To our Mr. Witness, some questions lang po, no? Yes po, Your Honor. Nabanggit nyo kahapon na 20 years na ho kayo sa NBI. 12 years, Your Honor. Be specific, anong year po nakapasok? 2014, Your Honor. Nagsimula po ako from the NBI Academy. 2014? 2014. 12 years na po, Your Honor. Hindi 20 years. Hindi 20 years, Your Honor. 12, Your Honor. 12 years. So, kailan ho kayo nag-head ng cybercrime? February 2023, Your Honor. February of 2023. Maupay na adlaw pala. Maupay po nga adlaw gyapon, sir. And to our prosecutor. Maayong hapon, sir. Maayong hapon. Maupay na kulop. Maupay man. Kailan ho kayo naging RD? July 2025, sir. July 2025. So, naging cybercrime head kayo February of 2023. 3, sir. Before that, saan ho kayo na-assign? Chief ng Digital Forensics, sir, 2022. 2020. Anyway. So, meron ho bang nag-recommend sa inyo or wala na, nag-apply lang kayo o sino Nang ano po, sir? Naging head kayo ng cybercrime
As chief of the digital forensics, I was designated by the then director, Medardo J. De Lemos. Then as chief of the cybercrime division, I was also designated by the then director, Medardo J. De Lemos, sir. 2016 to 2022, saan kayo na-assign? 2016, I think anti-organized crime and transnational crime. Up to 2020. AOTCD, Your Honor, then 2018, nasa cybercrime division na po ako. So hindi po kayo head doon. Hindi pa, as an investigation agent po, noong 2018, sir. Anyway, nabanggit niyo po kanina about sworn affidavit. And then nabanggit niyo about journalists, no, na part nung press conference. Tama ho ba? Yes, sir. Marami sila, di ba? Marami Opo. nabanggit Yes, sa Your mga Honor. nakarang araw, including last week, di ba? Bakit ho ba, ba't hindi nyo kinuha bakit po hindi kinuha ang sariling sworn affidavit ng mga journalists na personal na naroon po sa press conference? Sa halip ay affidavits po ng agents na naglalaman po ng inyong summary ng mga sinabi po ninyo. Bakit hindi nyo pinursige yung mga affidavits ng mga nandoon sa... Yes, Your Honor. Nung nag-appear po yung mga media personalities na nag-participate nung online press conference at the November 23, 2024, may kasama ho silang lawyer, and then we want to them to execute an affidavit. Ang advice sa kanila ng lawyer, hindi na raw, pwede lang sila mag-participate ng interview, pwede sila mag-sign sa minutes of meeting. So hindi na po namin pinilit. So wala hong journalists or mga vloggers na kasama po doon sa sworn affidavit? Wala ho. Sa Kasi- inyo lang, purely puro po ito sa NBI, galing sa NBI lang po. Yes, sir. Kasi ayaw po ng lawyer nila na mag-execute sila ng affidavit. Okay. Pero may kasama po silang lawyer doon, sir. Yung mga detalye pong nakasaad sa inyong affidavit tungkol sa naganap na press conference, galing ho ba ito sa personal knowledge ng mga agents o batay po sa sinabi ng mga journalists na nakausap po ng agents pagkatapos? Yes, Your Honor. Q&A yung mode nung interview at nag-reflect ho yan doon sa minutes of meeting, and then nag-execute ng affidavit yung nag-interview na agent. So magkasama ho yung mga dokumento na yun, sir. Mako-consider mo ba ito na second-hand account? Paano nyo masigurong naging actual ho yung pag-interpret ninyo sa mga sinabi? Ano pong interpret, sir? I mean, kung batay po ito sa second-hand account, paano nyo masisiguro na sakto, walang naidagdag, o hindi na misinterpret sa pagitan ng aktual na sinabi ng mga journalists at mga nakasulat sa inyong affidavit? Yes, Your Honor. That's the reason why inauthenticate namin yung video mula simula hanggang sa matapos para hindi kami mawala sa tunay na nangyari. That's the reason why transcribe din ng ating agent on case kung ano laman ng video, kung ano yung naging tanungan doon para hindi ko kami mawala sa investigasyon namin. And in fact, Your Honor, when we try to establish whether or not nag-utter ba talaga ang Vice Presidente na may kinausap na siyang tao para pumatay sa tatlo, na confirm namin ito nung November 26 video kasi ni-reiterate ng Vice Presidente, inadmit niya, instead na sinabi niyang hindi ko sinabi yon, sinabi niya nung November 26 na video na indeed may kinausap na siyang tao para pumatay doon sa tatlo. So, nabuo yung aming investigation na ang tawag po namin doon is admission against interest. Doon po sa ginawa ni Vice President during the November 26, 2024, sir. Anyway, last question na lang po on sedition. No? How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Ano po yung, sorry, sir. On sedition charges, di ba? Yes, sir. How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Well, in inciting to sedition, Your Honor, specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition.
the law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts or to overthrow government. In other words, if the speeches would stir up the people to go against the government, if the speeches would disturb the peace of the community, if the speeches would undermine public order and public security, hindi ho necessary na magkaroon ng actual na sedition. That's under the Meron law, ho sir. bang nagawa yung Vice Presidente na gaya ng sinasabi niyo ngayon? Nagawa pong inciting to sedition, sir? Based sa findings namin, sir, yes. Based po sa findings namin. Ganito po ang nangyari. Kinumpare po namin based on the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, then the utterances made by the Vice President in 26 November 2024, and other facts and circumstances. Nung trinay po namin i-compare siya, may nakita ko kami ng mga utterances that would stir up the people against the government. For example, Your Honor, noong October 18, ang sabi ng Vice Presidente, walang number 1 ang Pilipinas na to, hanggang number 2 lang to para sa akin. Wala itong number 1. Kinumpara ko namin noong November 23, ang sabi doon sa November 23, I do not recognize anybody above me. It's a reiteration dun sa kanyang sinabi. That's number 1, Your Honor. Then number 2, may sinabi siya noong October 18 na anong magagawa ko, hindi marunong maging presidente yung nakaupo. Kasalanan ko ba yun? And then, November 23, kinumpara namin yon. Ang sabi niya doon, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente and who is a liar. So nakita namin yung pattern saka consistent na utterances. Then tinira namin yung pangatlong line, ang sabi niya doon, alam ko si BBM may 5 impeachable offense, pero papasa ba dyan sa House? Siyempre hindi. Then pagdating sa November 23, sinabi naman niya doon na the President is lying through his teeth para makuha lang niya yung boto ng mga tao. Tapos minura niya sila, PI BBM, Lisa Marcos, and former Speaker of the House. So, tiningnan namin, sino ba yung nagsasalita? Kung ang nagsasalita, Your Honor, is yung ikalawa sa pinakamataas na posisyon in public at yun yung kanyang utterances, definitely, Your Honor, there is a tendency to stir up the people against lawful government. Kindly wind up, Against the Senator Go. government. No more question, Mr. Presiding Officer. Ginoong tagapamahala ng hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha? Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. Mimaropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the ex-agency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. yes, Your Honor. Opo, meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? So pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So yes po? Attorney Luto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, I think meron Makati po, ano? Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest. Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po kakapal. namin yan. Po. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, binigyan ibig niyo ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman- notice hanggang ngayon? sa Wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko lalong-lalo namin na po. tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft,
mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo, opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov. At sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo yun? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. But well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong... wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo? Narinig ko po kanina. During that time? Yes or no lang po. During that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the Cybercrime Division is concerned back then, Hindi po, ongoing ngayon po, ho yung yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Okay. Yun lang po, maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir. Thank Your you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume